Mabuti na lang talaga at medyo maganda yung panahon ngayon. Hindi nga mainit pero at least hindi umuulan. Parang makulimlim lang siya ganun. Pero kanina umulan. Medyo nagtaliksik talaga kanina nung umalis kami ng bahay. Pero mabuti na lang at hindi siya tumuloy. Kasi kung hindi talagang mababasa kami, kawawa naman kami. Charot! Bali papunta nga pala kami ng Fort Villar ngayon. Medyo matagal nga kami hindi na nakabalik sa Fort Villar. Nakalimutan ko na. Pero ngayon na lang ulit kami pupunta ng Fort Villar. Paano ba naman kasi napaka-busy ng Emmy? Andito na nga tayo banda sa Universidad de Zamboanga. Di ko alam kung saan ba dito. Basta dito. At ayan nga nararamdaman ko medyo malapit na tayo sa Fort Villar. O di ba paliko na tayo dito pa Fort Villar na to. Hindi kasi ako masyadong familiar dito. Kahit na nagpupunta na kami dito sa mga Fort Villar, nakakapasyal na ako sa mga town, hindi ko pa rin makabisado talaga. Ganito talaga siguro no kapag hindi ka gala, pag taong bahay ka lang, talagang wala kang alam sa mundo. Charot, hindi. 'Di ba nadaanan na natin yung paseo? Paseo 'yun eh. Tapos dito sa tabi, sa gilid lang or tawid lang yata is Fort Villar. O 'di ba nagmamagaling 'yorn? At ayan nga bumaba na kami. Syempre maglalakad lang tayo papunta doon dahil bawal ipasok yung sasakyan or yung motor doon mismo sa loob. Kaya naman be, wag kang tamad, lakarin mo na yan para naman malusaw yung mga taba-taba at bilbil mo dyan. Hindi yung kain ka na lang ng kain tapos hindi ka na nag-exercise, hindi ka na nag-workout, masyado ko ng tinamad girl. At ayan nga naglalakad lang tayo papasok sa loob, lakad-lakaran lang ang babaeng ito. At ayan nga papasok na tayo dito, yan, may mga bulaklak at saka kandilang nagtitinda na dito sa labas. Nahalata ko lang no, parang walang nagtitinda ng sampagita dito sa Zamboanga kasi last time gusto ko sana bumili ng sampagita para dun sa mga santo sa bahay. Kaya lang wala akong nakitang nagbebenta. Ang meron lang daw dito is yung mga bulaklak, yun lang daw yung kadalasan binibili at nilalagay sa altar. Sobrang nakakatuwa at nakakaaliw nga tong mga kalapati, lalo na kung bibigyan nyo sila ng food, talagang kakain sila mismo sa harap mo. O, diba? Nakakaloka, nakakaaliw. Cute. Sabi ko nga sa anak ko, siya magpakain para maglapit sa amin. Kaya lang natatakot siya, ayaw niya magpakain. Kaya ako na lang yung nagbubuhos. Gusto ko nga rin sanang pakainin yung mga kalapati, like sa kamay ko lang. Kaya lang ninenervyos ako pag nandyan na kasi parang mararamdaman mo talaga yung tuka nila. Hindi mo alam kung masakit o nakikiliti ka. Napakaliwanag naman ng itsura ko dito. Ito na yata yung effect ni Lumi. Bali, bumili nga lang din pala kami ng kandila at yan nga, hawak ng aking Junakis. Pagtapos nga namin ipaubos yung pagkain ng kalapate, pumasok na kami dito sa loob ng Fort Villar. Ito yung Fort Villar. O, di ba ang ganda? May mga nag-aalok nga din pala dito kung gusto niyo magpa-picture. May mga camera din talaga sila. Ayan nga, nagsindi lang kami ng kandila. Hindi ko na napakita sa inyo. Tapos, syempre, nag-pray kami and lumapit kami dito sa malaking krus. Gusto ko sana mag-picture, kaya lang yung anak ko ang kulit. Tapos namin sa Fort Villar, dumiretso na kami dito kasi bibili kami ng pansit dito sa Savory. The best kasi yung pansit nila dito. Ang sarap talaga, promise. Pag bumibili kami ng pansit lagi sa Savory is yung binibili namin yung pork. Mas masarap kasi yung pork. Depende na lang sa inyo. Pero may chicken din naman sila. Pero kami mas gusto namin yung pork. After nga namin sa Savory, nandito na naman si Kaed, dumiretso sa Yubenko. Ipalaro daw muna. Kaya ayan, naglaro na lang muna siya dito. Ang batang pag hindi pinagbigyan, nagmamaoy. Baw. Marami pang naganap kanina na hindi ko na na-video at nasa bahay na kami. Ito nga pala yung pansit na nabili natin sa Savory. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!